Ika-8 taon ng bagong siglo. Andres Lundok, General ng Lakas ng Langit, pinamumuan ng ekspedisyon sa Timog, Desyerto, naglaban sa 1,500 kilometro. Nilusob ang kuta ng mga dayuhan. Nagtagumpay sa digmaan. 8 taon na. Natapos na ang digmaan. Ang dugo at giyera sa wakas ay natapos. Panahon ng umuwi. General, narito ang gantimpala, pinangalan ng tagapangtanggol ng bayan. Gantimpala? Naglaban ako sa digmaan para sa kapayapaan ng bayan. Para sa aking ina at kapatid na makatulog ng mahimbing. Yeah! Para sa hari at bayan, handang mamatay para sa kanya. Ang malawak na bayan, ang kapayapaan, ang pinakamataas na karangalan, ang pinakamataas na karangalan. Paalam, General ng Lakas ng Langit! Paalam, tagapagtanggol ng bayan! Paalam, General! Hindi naghahangad ng karangalan. Pero hindi natin siya dapat bigiin. Sa buong buhay niyang lumaban para sa bayan at ang pamilya ni General ay nangangailangan ng karangalan. Ipahayag sa lahat, sa 3 araw, dalhin ang gantimpala sa bayan ng Luntok. Upo! Don Enrique! Don Enrique! May balita! Sa 3 araw, Kapitan Mateo, pangalawang general, ay darating dito! Ano? Bilisan! Ipatawag ang buong bayan, maglagay ng dekorasyon, patungan ng lupa, sa pinakamataas na parangal. Tanggapin ang general! Opo! Ina, kumusta kaya si Kuya ngayon? Sinabi naman sa sulat, okay siya sa hukbo. Si kuya mo, syempre, may ginagawa siya. Parang anak ni Don Enrique, sa buong bayan ng Luntok, sila lang ang may ganitong mamahaling karwahe. Aling Rosalinda, maligayang balita! Tingnan niyo kung sino ang dinala ko! Mapalat po kayo, si Don Rico de la Cruz. May malaking angkan, magaling at guwapo. Sa tingin ko, siya at si Marian ay perpektong magkasama. Don Rico, si Marian Lunto, Batang Lunto. Madam, sobra na po ang pangalang Mucho ng Bayan ay kilala ko na po. Na yung nakita ko na ay totoo nga ang pangalan. Binibining Marian, ang pulsera nito ay pulseras ng mutya. Isang simpleng regalo bilang pagpapakita ng aking pagtingin. Ang pulserang ito ba ang binenta sa Baybayin Auction House na nagkakaalaga ng milyon? Pulseras ng mutya? Hindi po, Don Rico. Masyado mahal po ito. Hindi ko po matatanggap. Tsaka, ang aking kasal, hintayin muna ang pagbalik ni Kuya ngayon. Ay, ayoko pang mag-asawa. Aling Rosalinda, si Don Rico ay magaling na manugang. Sayang kung mapalampas. Hindi ka magsasalita. Utos na magulam at matchmaker. Baka kung kumbinsihin mo, si Marian ay pumayag. Salamat sa pagtingin, Don Rico. Ngunit simpleng pamilya lang kami. Hindi namin kayang abutin. Tsaka, si Mariang ay bata pa. Ang pag-aasawa, huwag madaliin. Sige, ang pilit ay walang gana. Walang pagtingin si Marian, wala akong swerte. Umalis na ako. Ay naku, kayo talaga. Si Don Rico ay talagang edukado at disiplinado, may mataas na estado, ngunit hindi mayabang. Don Rico, pasensya na po ngayon. Pasensya na sa abala, para sa iyo ito. Salamat, Don Rico. Mag-ingat po kayo. Hanap ako ng iba para sa inyo. Don Rico, mag-ingat po. Amoy grave.
Amoy na amoy. Tres, gusto ko ang babaeng yan. Kahit anong paraan, kuha mo siya. Na yun mismo. Hindi ko na makapaghintay. Marian, itago mo ang damit. Opo. Binibini, sumama ka sa amin. Kayo? Sino kayo? Sumama ka. Gusto ninyong gawin? Umalis! Umalis kayo! Umalis! Siya! Umalis! Walang kwenta! Humalis! Walang kwenta! Umalis! 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 Ina! Shuko! Ina! Bitawan ako! Ina! Mariel! Bitawan ako. Mariel! Bitawan ako! Ina! Bitawan ako! Tulong! Tawagan natin ang pulis. Gusto mo mamatay? Ang mga ito ay mababangis. Hindi natin sila kayang labanan. Hindi ka natatakot sa ganti? Wala kang pake! Gusto niyo mamatay? Papatayin ko kayo! Bitawan ako! Pagkawalan mo ang aking anak! Pakiusap! Rico, Sia, ay, nandito na. Ang alak na ito ay talagang iba. Ngayong gabi, gagawin natin ang bago... Sino nagbabarikwas? Bahaba na sa kabayo! Magandang araw, General Luntok. Magandang araw, General. Walang anuman. Umuwi lang ako, bisitahin ang aking ina at kapatid. Walang kailangang ipaalam. Huwag abalahin ang mga tao. Opo. Tagabayan ng baybayin si General Luntok? Hindi ko man lang alam. Halos ko siyang hindi kilalanin. Bilisan. Agad yung hanapin kung nasaan ang pamilya ni General Luntok. Walang dapat malaman. Agad yung ipaalam sa akin. Agad akong maghahanda ng regalo at pupuntahan siya. Bini-bini! Huwag tumakbo! Bini-bini! Amoy na amoy! Halika, mga kapatid! Amoy, di ba? Bini-bini. Nasa akin ka na! Takbo! Patuloy kang tumakbo! Bakit hindi ka tumakbo? Hindi pa ako nasisiyahan. Don Rico? Bakit ikaw? Pakiusap! Bitawan ka? Hindi ako nagkamali na marinig? Ang amoy mo! Ay talagang nakakahumaling! Pinaghirapan kitang makuha. Paano kita bitawan? Alalahanin. Ikaw ang unang babae sa bayan ng Luntok na tumanggi sa akin. Mutya ng bayan. Huwag! Don Rico!
Amoy na, amoy! Ang amoy na ito ay talagang nakakahumaling. Gustong gusto ko! Huwag! Halika mga kapatid! Amoy na amoy! Ako ay masaya ngayon! Magpila kayo! Para sa lahat! Si Marian yan! Hayop! Immoral! Paano nangyari to? Marian! Ito. Madumi na ako. Madumi na. Anak ko! Panginoon! Magbukas ka ng mata! May tumutugtog ng tambol. Sino ka at bakit lumuhod? Bakit ka tumutugtog ng tambol? Magkwento ka lang. Huwag magsinungaling. Mahal na hukom, may masasamang tao ang pumasok sa bahay. At tinukot si Marian. Siya! Mahal na hukom, tulong po para sa ating anak, parusahan ng kriminal. Totoo ba? Sa gitna ng araw, sa harap ng lahat, sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Rosalinda, totoo ba ang sinabi mo? Nakita mo ba ang mukha ng kriminal? May? Oh. Si Rico de la Cruz. Marian, tanong ko sa'yo. Sigurado ka si Rico? Itaas ang ulo. Oh. Siya. Last night, ginahasa niya ako. Kawalan, dalhin si Rico. Huwag na kayo. Nandito na ako. Itay. Maghahabla ka? Haabla ako! Haabla sa iyong buwaya, sa iyong manhid na tao, sa iyong walang hiya. Sa gitna ng araw, pinadukot mo ang anak ko. Pinagsamantalahan mo siya. Walang awa. Grabe. Don Nestor, pakinggan po ako. Parusahan ng salarin. Walang ingay! Kung si Rico ay talagang nagkasala, hindi ko ito palalampasin. Parurusahan ko siya. Rico, tanong ko, totoo ba ang sinabi ni Rosalinda?
Paano po, tatay? Ako, hindi ko ginawa ang ganong kasamaan. Ahaling Rosalinda, walang galit sa'yo. Bakit ninyo ako binintang? Si Ayan! Si Ayan! Walang ingay sa loob ng korte! Rosalinda, meron ka bang ebidensya? Sila, nakita nila kahapon. Ang pagdukot sa anak ko, Sila. Lahat yan. Kayo! May nakakita ba? Wala. Kami... Walang nakita. Nakita mo yan. Bakit hindi mo sabihin? Wala akong nakita. Wala nakita talaga. Walang nakita? Walang nakita. Walang ebidensya. Walang hiya! Ang lakas mo akusahan ng anak ko! Akala mo ba ang korte ay lugar ng iyong kagustuhan? Kawal! Ho! Dalhin ang mag-ina at ipahiya at hampasin ng 30 latigo. Ho! Umalis! Labas! Maghiwalay na kayo! Don Nestor, walang kasalanan kami! Hayaan niyo na po ang nanay ko! Bitawan niyo ang nanay ko! Bitawan! Hayop kang opisyal! Pinoprotektahan mo ang anak mo! Magdusa ka! Iya! Maria! Marian! Nandito na ako! Ina! Maria! Tita, alam mo ba kung saan pumunta si Ina at si Marian? Dre, huwag kang magpadalos-dalos. Kami mga tao hindi kayang labanan ng gobyerno. Sila ang may kapangyarihan. Tita, anong nangyari? Walang hiya! Ang anak ng punong bayan siya. Siya ang ginahasa si Marian. Halos patayin na si Ina. Ano? Don! May problema! Nahanap na ang ina at kapatid ni General! Nano, linawin mo! Sinulong ng punong bayan at binugbog ng maraming latigo. Handang kabayo! Puntahan ang tanggapan! Hayop na opisyal! Kayong mag-ama ay magkasabwat! Walang magandang mangyayari sa inyo! Ina! Bitawan niyo ang aking ina! Don Enrique! Hindi na kami magsasampa ng kaso! Hayaan niyo na kami! Parusahan ng husto! Ipakita sa mga walang utang na loob kung ano ang batas! Ina! Matanda ka na. Matigas pa rin ang buto. Pakinggan mo. Ang iyong ana. Ang sarap. Napakasarap. Kaso lang, madaling mapagod. Ilang beses lang, nawala ng malay. Mamaya, papayagan ko ang mga kapatid na maglaro ulit. Uy! Patayin ang matandang babae! Wait! Hayaan niyo ang aking ina! Gawin niya sa akin ang gusto niyo! Huwag! Gawin ang gusto ko? Totoo? Ikaw mismo ang nagsabi.
Nakalimutan mo ba? Ang sinabi ni Don Rico, dapat sundin. Patayin ang matandang yan! Huwag! Huwag! Sino ang may lakas ng loob? Nagtanong ako sa inyo, sino ang walang hiyaang gumalaw sa aking ina at kapatid? Walang takot! Ang lakas ng loob gumiba ng tanggapan! Sino ka? Bilisan! Arestuhin siya! Ina. Mary. Trey! Si Rico, ang demonyo. Ang sumira kay Marian, pinagsuntok pa ako. Alam ko na, Ina. Trey! Siyang demonyo! Si Rico! Alam ko na, Ina. Anak, hindi natin sila kayang talunin. Alam ko, iba ka na ngayon. Ngunit, simula pa noon, hindi laban ng tao sa opisyal. Ina. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Magpahinga muna kayo. Ang natitira, ako na ang bahala. Mayabang ka! Sino ka ba? Uy! Akala ko sino. Palibas ay kapatid ng puta. Ang kuya ay bumalik. Ano ngayon? Ipagtatanggol mo ang kapatid mo? Alam mo! Sabayan ng luntok. Ako si Rico, ang batas. Alam mo, ang kapatid mo, mapansin ako, ay biyaya niya. Ngunit, hindi siya matibay. Pero masarap pa rin. Ikaw ang gumawa nito kay Marian. Kuya Tres ay magaling sa laban. Bakit hindi niya mablock ang suntok? Kayong si Rico de la Cruz! Walang takot! Pinagsugatan mo ang anak ko! Mas lumala ang iyong kasalanan! Tauhan, bitayin siya! Bitayin siya at may malaking gantimpala! Sa mga walang kwentang ito, tatanungin kita ulit. Ang dugo sa binti ng aking kapatid. Ikaw ang may gawa. Oh? Ano magagawa mo?
Siyang lumande sa akin. Para sa babaeng ganyan, mapansin ako ay biyaya na. Atakehin niyo siya! Sugod! Sugod! Ang aking muka! Ang aking ngipin! Para sa paa ng aking kapatid. Ang kamay na to, ano ang hinipo sa aking kapatid? Hindi ba? Itay! Tulong! Itay! Ikaw! Bilisan! Itigil mo yan! Itigil! Alam mo ba kung sino ang tiyuhin ng aking anak? May peka ka? Patay ka na! Ang aking tiyuhin ay punong general ng Timog sa ilalim ni General Nestor. May kontrol sa 50,000 kawal. Nagpadala na ako ng mensahe sa aking tiyuhin at nasa daan na siya ngayon. Kung ngayon lumuhod ka at humingi ng tawad, pwede pa kitang patawarin. Kung dumating na ang tiyuhin ko, sa oras na yon, gagawin kitang buhay na buhay. Yan lang ang ipinagmamalaki nyo. Punong bayan, kumpadre ng militar. Pinapayagan ng anak, manira ng negosyo. Suhulan ang bayan at nilapastangan ang pamilya ko. Okay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tingnan natin kung makakaya mo gawin akong buhay na buhay. Rico! Bilisan! Sumukol! Sumukol talaga! Ngayong araw, patay ka talaga! Walang disiplina, pagkukulang ng ama. Bilang punong bayan, pinabayaan ang anak na manakit at gumamit ng dahas. Ang uniforming ito, hindi para sa iyo. Anong ginagawa mo? Isa ako opisyal ng gobyerno! Subukan mong hawakan ako! Alis! Alis! Dumating si General Nestor! Narinig mo ba? Dumating na ang tito ko. Punong general ng Timog Bayan! Patay ka na! Patay na ang buong pamilya mo! Sa harap mo mismo, lalaruin ko ulit ang kapatid mo. Tapos, ipagbibili ko ang nanay at kapatid mo. Sino ang may lakas na loob? Sino ang may lakas na loob? Tito. Sino ka na may lakas ng loob na magtangka dito, saktan ang aking pamangkin? Tito, ang kriminal na ito lumusob sa tanggapan. Sinaktan ng opisyal at ginawa akong ganito. At sinabi pa niya na gusto niya tayong lipulin. Tito, agad niyo siyang hulihin at ipapatay. Siya ang salarin, napakabastos at matapang, siguradong kriminal, agad niyo siyang hulihin. Bigyan kita ng pagkakataon, magpakulong at sabihin ang kasama para buo ang katawan mo. Kayong dalawa ang kanilang sandigan. Bilang opisyal ng aapi, walang respeto sa batas. Napakahusay. So what? Kahit may kasalanan si Rico, hindi ka ang dapat magturo sa kanya. Batas. Dito sa baybayin, ang salita ng De La Cruz ang batas. Okay, tingnan natin ngayon. Ang batas mo, makakahuli ba sa akin si Andres Luntok? Andres Luntok?
Walang pakundangan! Mga kawal, makinig! Presente! Patayin ang taong ito! Opo! Maganda kayo! Listo! Patayin ang taong ito! Huwag! Imposible. Ang kanyang galing sa buong buhay ko. Hindi ko siya kayang talunin. Hindi siya ordinaryong kriminal na kayang gawin. Walang takot! Humampas sa kawal! Sang-ayon sa batas, patayin ng lahi! Patayin ng lahi? Alam ba ninyo ang layunin ng sandata? Protektahan ng bayan. Ngunit ginamit ninyo ito, sumusuporta sa masama. Hindi karapat-dapat maging kawal. Tito, patayin mo siya! Patayin mo siya! Siya ay isang mangkukulam. Tama! Ikaw! Sino ka bang mangkukulam? Anong sumpa ang ginamit laban sa sandatahang lakas? Ako si Don Felipe, punong general ng Timog, nasa ilalim ni Nestor. Si Komandante Nestor ang pinuno ng 100,000 kawal. Ganon man kalakas ang sumpa mo, sa harap ng sandatahang lakas, wala kang laban. Suko ka na lang para ipagdasal kita kay General Nestor. Don Felipe, punong general ng Timog. Kaya si Nestor ang iyong huling sandata? Since you asked who I am, let me ask you. 5 taon na ang nakalipas sa Timog Disyerto. Nasaan ka noon? 3 taon na nakalipas isang bayan sa Hilaga. Matinding laban ng 100 araw. Nasaan ka noon? 3 araw na ang nakalipas malayong pagtakbo. Pinugutan ang pinuno ng kalaban. Nasaan ka noon? Hindi, imposible! Ako si Andres Luntok, sumira sa Timog Disyerto, pinagkalooban ng Maharlika. Imposible! Hindi siya ang misteryosong punong mandirigma. Hindi maaaring dumating sa liblib na bayan ito. At lalong hindi siya ang anak ng mahirap na ito. Imposible! Hindi ito posible! Ang tagapagtanggol ay sagrado. Matagal na nagbalik na. Harap ng hari. Bakit pupunta sa liblib na lugar? Ikaw! Hayop ka! Sa hindi mo alam ang pangalan niya. At nagpapanggap at nagpapaniwala. Tama! Ang tagapagtanggol ay sagrado! Hindi mo pwedeng gayahin! Ang tapang mo magpanggap! Ang kasong ito ay parusang kamatayan! Anak! Walang takot! Gumaya ka! Kung mahuli natin siya, malaking gawa ito! Walang kwenta! Hindi! Imposible! Bakit ganun ka kalakas? Tama. Anito! Anito ito! Ano ang anito mong ginamit? Ang tigas ng ulo mo. Espiya siya ng kaaway o magkukulam gamit ang anito para sirain ang gobyerno. Huwag kayong matakot sa kanya. Don Nestor! Tama! Ang hupo ni Don Nestor ay darating. Alam mo ba kung sino si Don Nestor? Punong general ng 100,000 kawal ng baybayin. Siya ang tunay na tagapagtanggol ng bayan. Ang kanyang hukbo ay malapit na. Ang kanilang mga kabayo ay malakas. Wala kang karapatan magpanggap dito. Suko ka na ngayon. Baka mamatay ka ng malaya. Sa pagdating ni Don Nestor, ikaw na may lakas ng loob na magpanggap na punong mandirigma ay mapaparusahan. Ang lahat ng luntok, walang makakaligtas. Tama!
Don Nestor, Tito Nestor, ay darating na sa oras na yon. Ikaw ay mamamatay. Ang buong pamilya mo ay mamamatay. Patay kayo lahat. Kailan siya darating? Balita! Balita! Dumating na si Don Nestor, komandante ng baybayin! Sumasaludo, punong mandirigma. Walang kontrol sa tauhan, walang disiplina, naging dahilan ng pagsubok ng pamilya ng punong mandirigma. Maparusahan ako. Walang kabuluhan ang buhay ko! Siya ba talaga ang tagapagtanggol ng bayan? Paano nangyari to? Naniniwala ka na ba? Punong mandirigma, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na ikaw po. O kaya, ibibigay ko po lahat ng aking ari-arian. Ipapabalik ko po si Marian. Hindi. Dadawin ko lahat para sa inyo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Naunawaan ko na, General. Sadyang nagkulang ako. Pinabayaan ko magpakasasa ang pamilya ng aking kawal. Punong mandirigma, bigyan niyo po ako ng pagkakataong magbawi. Ipapaliwanag ko ang kasong ito. Ang lahat ng sangkot, parurusahan ng husto. Para sa iyo, sa ina, at kay Marian. Komandante Nestor. Nandito po. Ang dugo sa pinti ni Marian ay kawa niya. Ang sugat sa likod ng aking ina ay utos niyang bugbugin. Ang puri ni Marian din niya sinira. Sa harap ko pa niya sinabi na hahamakin si Marian. Pinagplanuhan niyang ibenta ang aking ina sa putikan. Ako? Narinig ko po. Ang pag-uugaling ito ay kinamumuhian ng lahat. Ako. Punong mandirigma, hawa! Tatay, tulungan niyo ako! Don Nestor, Tito Nestor! Dahil sa aking tiyo, nagsilbi sa'yo, tulungan niyo ako! Kamay na ito ba ang ginamit mo? O parehong dalawa? Hindi! Hindi ko ginawa! Hindi! Hindi ko siya hinipo! Ang aking kamay! Komandante Nestor. Nandito po. Buwamang ka ng De La Cruz. Lahat ng sangkot-suriin at parusahan ayon sa batas. Walang patawarin. Ang dapat patayin, ang ipapatapon, ay hindi na babalik. Wala nang maiwan. Para sa bayan ng Luntok, na mga biktima ipagawa ang paaralan at bahay ampunan. Ubo, susunod po. Waling maglilitis. Walang kinikilingan. Ikaw naman. Pagkatapos nito, punta sa kagawaran ng katarungan at aminin ang pagkukulang. Kung may susunod pa. Naiintindihan ko. Handa akong tanggapin ang parusa. Salamat, punong mandirigma. Ina, Marian, umuwi na tayo. Kuya, gusto kong maging malakas tulad mo mamaya. Madagawa ko ng protektahan ng sarili at si Ina. Huwag matakot sila, ang aking tauhan. Magandang araw, tagapagtanggol ng bayan! Anong kailangan? Punong mandirigma, nandito na ang Maharlika sa loob ng bayan. Siya mismo ang magdadala ng seremonya ng pagtitula. Bilisan! Hatid mo ako kay kataas-taasan. Opo.
Ina Marian, magayos kayo ng maayos. Ako'y pupunta kay kataas-taasan. May maghahatid sa inyo mamaya. General! Tulungan niyo po ako! Ate, tumayo ka na. Ano ba ang nangyari? Ano ba talagang nangyari? Ang aking asawa ay dating sundalo ng apoy na si Ramon. Nasugatan siya sa digmaan at naging lumpo. Umuwi ng walang sandata. Ang mga kurakot na opisyal, ninakaw ang lahat ng aming benepisyo. Kaya ang aking asawa, walang panggamot. Ang anak ko, hindi man lang makakain ng maayos. Ako po, nagsasabi po ako ng totoo. Puno madilig ma! Alala. Kusa mandirig mga apoy mayroong ganong tao dati at nasugatan siya sa digmaan. Umuwi na retirado. May 10 tael ginto na ipinadala na sa tanggapan ng benepisyo. Ate, pwede mo akong dalhin sa inyong bahay. Magtiwala ka. Kung totoo ang sinabi mo, ako si Andres Luntok. Ipagtatanggol kita. Kung hindi, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Salamat, General. Tatay, totoo po ba ang kwento ni Bayani ng bundok? Siyempre totoo. Ang bawat isa sa atin may tungkulin na ipangtanggol ang bayan. Ngunit tatay, naging ganito ka para sa bayan. Bakit hindi kami pinoprotektahan? Pinapabayaan kaming apihin at mabuhay ng ganito. Ang tatay ng kaklase ko, nag-aangkat ng kalakal, kumita ng marami, hindi na nag-aaral sa paaralan. Jade, walang tahanan kung walang bayan. Kung hindi natin ipartatanggol ang bayan, sino ang magpoprotekta sa iyong ina, lolo, lola, at mga kaklase at guru mo? Opo, tatay. Tatay Ramon! Panahon na para magbayad! Tatay Ramon, oras na para magbayad ng buwan ng interes. Jade, bilisan mong ibigay kay Kuya Tino. Wala pa itong 1 piso. Hindi sapat. Hindi ba 7 at 8 ng lagi? 7 at 8. Presyo lang yan noong nakaraang buwan. Mayong buwan, 120. Ano? Kayo, paano kayo nakakagawa nito? Bakit ang daldal mo? Teritoryo ko to. Sinabi ko, ganun na. Pinapayuhan kita. Magbayad ka na lang ng pera. O kaya, ipangpalit mo ang anak mo sa akin. Wala nang bayad ang natitirang 40 sentavo. May sukli ka pa nga. Walang makakaawa kay Jade o papatayin ko kayo. Papatayin mo kami? Ang buhay mo ay walang halaga. Pinapayuhan kita. Ipagpalit mo na lang ang anak mo sa akin. Ako ay aalagaan siya ng mabuti. Hayop ka! Tatay, sa tingin mo pa ba worth it ang ipaglaban ng bayan? Kung hindi ka nasugatan sa digmaan, hindi kami magkakaganito. Bayani ang tatay ko! Pinaglaban niya ang bayan! Pinapahiya niyo siya at ang kanyang pamilya! Walang konsensya kayo! Bayani? Bayani! Ang bayani, walang babayangan! Tangina! Tolhin niyo ang batang to! Jade! Kayo! Jade! Walang silbi ang tatay! Papatayin ko sila! Atay! Tatay!
Huwag gumalaw! Halika dito! Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na apihin ang mandirigmang apoy? May lakas ba kayong suntukin ako? Alam ba ninyo kung sino ako? Abangan ninyo ang araw na to. Ang ani ngayong buwan ay hindi maganda. Kaya pala ang benepisyo. Isa lang ang nabigyan. Ilang daan tayo lang. Hindi rin sapat. Tagapangasiwa, ang digmaan sa hangganan ay tapos na. Kung hindi papatayin ng ilan, saan kukuha ng benepisyo? Ngunit ang mga dating sundalong magsasaka, tinaasan ko ang upa. Marami rin akong makukuha. Madaling. Kumusta ang pagsasaka? Tungkol dito, ang sasabihin ko, may mga taong ayaw sumunod. Medyo mahirap. Hindi sumunod? Forcible kunin ninyo! Ang humadlang, patayin ninyo! Ang lupa na yan, may nag-alok ng 1,000 tael ng ginto. Opo. Halika, ipakita niyo sa akin. Sino ang walang utang na humadlang sa gobyerno? Ang mga hindi pa rin sumunod, alastuhin lahat! Isugod sa kanggapan, ipahamak sila, magiging masunurin sila. Opo. Kapatid, pasensya na. Pasensya sa mandirigmang apoy. Kayo? Sino po kayo? Ramon Sarmiento. Magandang araw, Kapitan Mateo. Ramon, nahanap ko na ang iyong general. General! Kabhati. Taong 2954 ning Malawa Kang Bayan, Mandirig Mang Langit ning Kanang Bahagi, Mandirig Mang Dragon Labanan sa kapatakan ng disyerto. Natapos ang pangunahing hukbo, malubang nasugatan Ramon Sarmiento, napatay 27 kalaban, napatay isang general nawalan ng isang braso. May pakialam kayo sa aking buwis. Labas kayo! Lawa! May pakialam kayo sa aking buwis? Ang pangalan mo ay... Alam nyo, ang trabaho ko ay pahirapan kayo. Ang buwis na ito ay maliit pa lang. Kung galit ako, wala kayong makukuha sa benepisyong ito. Ang yabang ninyo. Ano? May pista ba? Anong role mo, General? Bakit ka tumatawa? Anong role mo? Hayop! Nilabanan niyo ang general! Magpakamatay kayo! Atake! Patayin niyo sila! Abangan nyo! Abangan! Ramon, imbestigahan mo. Gusto kong makita kung sino ang may tapang at walang takot na hahawakan ang benepisyo ng mga kawal. Sino man siya, imbestigahan mo. Kailangan kong bigyan ang mandirigmang apoy at 100,000 kawal ng hustisya. Oo. Umuwi na ang dilim. Aling Melinda, may gulo! May gustong agawin ang simbahan ng bayani! Ano? Ano na ang gagawin natin? Aling Melinda, anong nangyari? Ang simbahan ng bayani gustong agawin. Doon nakalibing ang aking ama at kuya. Ano? Ang simbahan ng bayani ay aalisin? Walang takot sila? Ang simbahan ng bayani ay pag-aari ng mandirigmang apoy. Aling Melinda, nandito si Andres. Protektahan ko kayo. Salamat, Heather. Aling Melinda, huwag po kayong mag-alala. Ang mandirigmang apoy ay aking mga kapatid.
Sino man ang lumaban, haharapin ko hanggang sa kamatayan. Mateo, Ramon, sumama kayo. Opo. Sirain nyo! Opo! Sirain! Aray! Mga hayop kayo! Ano ang ginagawa nyo? Huwag niyong sirain ito! Dito ang bulwagan ng katapatan ng mga bayani! Kung ipagpapatuloy nyo, mamamatay ako dito. Mahal ko, Tiano. Huwag kang maligaw ng daan pa uwi. Dito ang bulwagan ng katapatan ng bayani. Pinayagan ito ng hari ng malawakang bayan. Paano kayo nagawa ito? Kung ipapapatuloy nyo, dadakin ako kayo sa kabisera. Dito ang bulwagan ng katapatan ng labayani. Binayagan ito ng hari ng malawakang bayan. Paano kayo nagawa ito? Kung ipipilit ninyo, dadalhin kayo sa kabisera. Ano? Ano ra? Maghaharap kami? Ako ang batas. Si Don Lorenzo ang batas ng malawakang bayan. Maniniwala ba kayo? Papatayin ko kayo, walang mapupuntahan. Maniniwala ba kayo? Sino pa ang maghaharap sa akin? Humarap kayo! Humarap! Sino pa? Palabasin ang mga basura na ito! Katapatan? Walang kwenta! Walang batas na ba? Tingnan mo sila. Anak! Kung gusto ninyong lumampas, dadaan tayo sa amin! Arangan sila! Sumunod kayo! Walisin ang lahat! Hindi kayo makakadaan! Dadaan kayo sa amin! Hanggang sa mamatay ako, hindi kayo makakadaan! Labanan natin sila! Putang ina! Ina! Labanan natin sila! Kuya Berto, tingin mo matandang to. Matandang luma! Kung walang mamamatay ngayon, hindi ninyo malalaman ang pangalan ng kamatayan! Papatayin ninyo siya! Matandang luma! Kung walang mamamatay ngayon, di mo malalaman kung sino ang kamatayan! Patayin siya! Lola! Itigil nyo! Sino ka ba? Sugat! Patay naman pag-intervention! Ako ang mananagot! Atake! Patay naman pag-intervention! Ako ang mananagot! Mga kriminal kayo! Nagpatayan sa publiko! Nilaban pa ang pagkuha ng lupa! Uulitin ko! Kakulungin ko kayo lahat! Sumuway kayo! Alalahanin ninyo! Nagkakavulo kayo! Nilalabag ang batas! Ang buwan ng benepisyo ititigil ni Don Benji! Walang makukuha kayo! Huwag! Huwag ninyong itigil! Ang buong pamilya namin umaasa sa benepisyo ito! Para sa pag-aaral ng apo ko, huwag ninyong itigil! Tama, wag itigil. Benepisyo ito ay sa amin. Sino kayo? Ang benepisyo ay galing sa gobyerno para sa pamilya ng mga sundalo. Ibinibigay ng buo sa mga rehistrado. Ito ay batas ng bayan. Kailan ka naging may karapatan baguhin ito. Batas? Paano
na ibigay! Ako ang magdidesisyon! Sabi ko, buwanan-buwanan! Sabi ko, wag-wag! Batas! Paano ipamahagi? Ako ang magpasya! Sabi ko, buwan-buwan, ganon. Sabi ko, wag ipamahagi! Wag! Wala akong itatago. Siya ang tagapangasiwa ng benepisyo. Siya ang namamahala dito. Ang salita niya ang batas. Ano ngayon ang gagawin? Paano kung hindi natin makuha? Toto! Sapat na! Binibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Umalis na kayo! Buwan-buwan pa rin ipamahagi. Sa buwang ito, bawat pamilya, dagdag 3 sentimo. Pilis ah! Umalis na! Umalis! Pilis! Wait! 12 taon lumaban, buong buhay para sa bayan, dugo'y ibinuhos para sa kapayapaan. Ang lakas ng loob pumasok sa libingan ng aking mga kawal. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob? Bakit ikaw na naman? Mga walang utang na loob! Pinaiusapan na kayo! Akala niyo niloloko ko kayo? June 4! Mula ngayon, ihinto ang benepisyo ng lahat na yan mismo! Ipatawag ang mga kawal! Sirain! Abaan nyo! Tingnan natin kung sino ang maghaharang! Ipatawag ang mga kawal! Ramong! Hoy! Johan! Ano ginagawa mo? Ako ang tagapangasiwa ng benepisyo! Magagalit ka sa akin? Ano yan? Ako to! Tagapangasiwa ng benepisyo! Magagalit ka sa akin? Ang sinabi mo, narinig ko lahat. Ang benepisyo ng mga kawal ay ninakaw mo lahat. Gusto mong buwan-buwan, di buwan-buwan. Gusto mong huwag ibigay. Kau ang batas ng bayan. Sino ka ba? Panalo sa lahat ng laban tagapagtanggol ng bayan, nasa harap mo mismo. Bulag ka ba? Tagapagtanggol ng bayan, nasa harap mo. Hindi lang tagapagtanggol ng bayan, kundi general ng mandirigmang apoy. General! Hindi posible! Bakit nandito, General? Hindi posible! Tatanungin kita, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na ninagaw ang benepisyo ng mga kawal? May utos ka ba sa likod? Natanong ang general. Sagutin. Sapat na parang ikaw lang din isang tauhan. May mas malaking tao sa likod mo. Tama. Kung hindi, hindi ka magtatago. Ang nasa likod mo ay malakas, kaya hindi ka makapagsalita. Walang takot ka. Ang tapang mong ninakaw ang benepisyo ng aking mga kawal. Hindi ko alintana kung sino ka. Mahuhuli kita at ipapapatay ka dito. Bitbitin siya, ilabas at interbyuhin ang mga kasangkot. Patayin. Hindi ko pinapansin kung sino ka! Mahuhuli kita, Andres Luntok! Ipapapatay kita dito! Bitbitin siya! Imbestigahan ng mabuti! Ang mga kasabwat at tauhan, patayin lahat! General! Pasensya na! Patawarin mo ako, General! Pasensya na! General, sa iyong pagluksa, ang langit at lupa ay nalulungkot. Ang simbahan na ito ay tanda ng tapang ng malawakang bayan. Andres Luntok ay nananako. Sino mang hahawak ay mapuputulan ng kamay. Sino mang hahawak sa lupa, dugo niya ang alay. Mga mandirigma, buksan ang inyong mga mata. Tingnan ang ating bayan. Ula, di para sa langit, kundi sa lupa. Pangalawa, di sa Diyos, kundi sa di sumusuko.
Pangatlo, di hiling buhay, kundi ang malawakang bayan mananatiling buhay. Ang alak na ito para sa liwanag ng umaga na nagliliwanag sa ating bayan. Ang alak para sa mga bayaning patay. Ang alak para sa likod ng bayan. Mga mandirigma, Presente! suriin ang benepisyo. Ibigay lahat sa pamilya hanggang sa tahanan. Ipagawa ang simbahan para sa mga bayani. Salamat, General! Salamat, tagapagtanggol ng bayan! Benji Season, tadapangasiwa ng benepisyo. Pinasira ang simbahan ng bayani. Ikaw ang utak, nagnakaw ng benepisyo ng sundalo. May matibay na ebidensya. Aminin mo ba ang mga ito? General, walang kasalanan ako sa simbahan ng bayani. May gustong gawing negosyo ang lupa. Wala akong magawa. Tungkol sa benepisyo, sumunod lang ako. Wala akong magawa, General. Tingnan mo. Sumunod? Sumunod kanino? Magtapat ka! Sumunod lang? Ang ninakaw mong pera, buwis buhay ng mandirigmang apoy, ang lupang kinamkang ay libingan ng mga bayaning kawal. Sumunod lang? Malilinis mo na ang kasalanan? Sabi mo, sino ang utak nito? Ako, hindi ko masabi. Kung sasabihin ko, patay ang buong pamilya ko. Akala mo pag hindi mo sinabi, makakaligtas kayo ng pamilya mo? Nagnakaw ng benepisyo. Ayon sa batas militar utak, patayin ang pamilya. Ang amo mo, matutulungan ka ba? Nagnakaw ng pondo ng sundalo sang-ayon sa batas militar. Ang pangunahing salarin, ipapapatay at ipapahukay ang lahi. Ang amo mo, matutulungan ka ba niya? Sabihin mo ang pangalan. Baka bigyan ka ng general na mabilis na kamatayan. Hayaan mong mabuhay ang iyong pamilya. Kung hindi, ang paraan ng mandirigmang apoy ay gagawin kang hindi makahinga at hindi makamatay. Ako, sasabihin ko, galing sa kabisera. Lorenzo! May asasi. General, akong nagkulang. Ang assassin ay magaling. Sanay din siya sa lugar. Isang saksak lang, agad na tumakas. Hindi namin nahuli. Bago namatay si Benji, ang nasabi lang ay Lorenzo. Lorenzo? Amo na may kapangyarihan sa kabisera, ang pinakamakapangyarihan ay si Don Lorenzo, ang kapatid ng Reyna Kalihim ng pananalapi siya, ang namamahala sa pananalapi buwis at pondo ng militar at benepisyo. Ang mga may kapangyarihang Lorenzo ay walang tatalo sa kamag-anak ng hari. Ang kapatid ng Reyna, si Don Lorenzo, kalihim ng pananalapi. Siya ang namamahala sa pananalapi, buwis, pablalaan ng pondo at benepisyo. Don Lorenzo, kamag-anak, kalihim ng pananalapi. Magaling, magaling talaga. Malawak ang kamay, may lakas ng loob pang pumatay sa harap ko. Patay na si Benji, pero hindi nagsisinungaling ang mga libro.
Mateo, agad mo ipadala, imbestigahan ng tanggapan, lahat ng mga libro, lalo na ang mandirigmang apoy at sanggatahang lakas. Lahat ng benepisyo, tukuyin ng maigi. Gusto kong malaman kung gaano karaming pera ng mga kawal ang napunta sa mga magnanakaw. Opo, ako na po ang gagawa. Ramon, magdala ng elite, palawakin ang saklaw, imbestigahan baybayin, patungo sa mga bayan, kolektahin ang benepisyo, pang-aagaw ng lupa, at lahat ng ebidensya ng pang-aapi. Huwag maging obvious. Gusto kong malaman kung gaano kalawak ang network. Maliban kay Benji, sino pa ang mga alipores? Paano sila nakakontak kay Don Lorenzo? Sunod po! Kailangan kong ipaalam ito sa kataas-taasang pinuno. Magnanakaw ng bayan, uminom ng dugo ng kawal. Binabaliw ang bayan, anuman ang kanyang koneksyon, anuman ang kanyang katayuan. Ako, si Andres Luntok. Sisirain ko sila para sa libu-libong mandirigmang apoy. Maharlika, ang aking sinasabi ay totoo. Mayroon din ang mga may problema sa talaan at mga saksi bilang patunay. Ang mga kawal ay nadurugo ang pamilya, ay inaapi at ninanakaw. Ang benepisyo ay ninanakaw. Ang mga kaluluwa ay inaalipusta. Patay na si Benji, pero baka may koneksyon sa mataas na opisyal. Kung hindi matigil, mawawalan ng loob ang mga kawal at magigiba ang bansa. Humihiling po akong imbestigahan ito. Kahit sino man, hahatulan ng husto. Para sa batas, para sa mga kawal. Minamahal na Andres, naunawaan ko. Ang kawal ay pundasyon ng bansa. Hindi dapat sayangin ang dugo nila. Hindi dapat apihin ang pamilya nila. Pinapayagan kita. Binibigyan kita ng gintong plaka. Ang lahat ng opisyal sa baybayin ay dapat sumunod sa imbestigasyon. Ngunit si Don Lorenzo ay mataas na opisyal at kapatid ng Reyna. Walang matibay na ebidensya. Huwag kang gumalaw. Gusto kong malaman mo ang lahat at magkaroon ng matibay na ebidensya. Kung mapatunayan ang kanyang kasalanan, hindi ko siya papatawarin. Sumasang-ayon po. Hindi po kayo bibiguin. Ipapalabas ang katotohanan. Kung mapatunayan ang kanyang kasalanan, hindi ko siya papatawarin. Tanggap ko ang utos. Hindi ko ipapahiya ang tiwala ninyo. Ipapaliwanag ko ang kasong ito. Si Benji, halos sirain ang plano. Utos ng amo. Ang lahat ng talaan at sulat, kailangang sunugin na yon. Walang dapat maiwan na ebidensya para kay Andres. Huwag kayong mag-alala. Karamihan ay natapos na. Natitira lang ang baybayin. Bukas ay matatapos na. Anis, simula! Mabilis nilang ilinis. Ngunit may nalampasan. Ibarita ka agad kay General! Opo! General, ang talaan ng benepisyo ay napaka-perpekto sa panlabas. Para walang problema. Ngunit ito ikumpara ko ang orihinal na talaan ng kagawaran at ang talaan ng paghahatid ng mga bayan. Natuklasan ko ang malaking buta sa sistema. Sa 3 taon lang, ang benepisyo para sa baybayin may 30% ang nawala. Lalo na sa mandirigmang apoy, malaki ang nawala. At saka, ang lahat ng suspisyosong pera ay patungo sa kabisera sa mga hindi na audit na negosyo. Nakita namin ang isang negosyo sa baybayin, ang bodega kagabi. Mabilis silang kumilos. Mukhang may impormasyon sila. Uy, General, tingnan nyo. Ang selyo sa papel na ito ay sira, pero gawa ng mahusay. Hindi pangkaraniwang negosyante. Parang opisyal na selyo, pero pekeng... Korupsyon ng opisyal, magkakasabwat, parang legal na negosyo. Pinalinis ang nakurakot. Magaling. Si Benji ay lamang isang tauhan. Ang tunay na mastermind ay nasa kabisera, sa likod ng mga negosyo. General, mapanganib ang kabisera. Malakas ang impluwensya ni Don Lorenzo at may suporta sa palasyo. May hawak man tayo ng token pero walang ebidensya. Biglang pupunta sa kabisera. Baka mahirapan tayo at baka tayo pa ang akusahan. Huwag kalimutan, ang benepisyo ay para sa pamilya ng mga sundalo. Ang nakurakot na pera ay bawas sa benepisyo
ng mga pamilya. Ramon, punta ka sa baybayin. Mag-ipon ng natitirang ebidensya, lalo na ang mga biktima ng kawal. Mahalaga ang kanilang testimonya. Pati na bantayan ang mga opisyal at negosyante na may koneksyon sa kabisera. Opo. Mateo, dalhin ang token ko at puntahan ang Maharlika. Una ka na, magtago sa kagawaran ng pananalapi at hanapin ang mga opisyal na hindi kaibigan ni Lorenzo at ang mga hindi takot mamatay na tagasuri. Kailangan natin ng mas maraming pahiwatig at puntos ng pagpasok. Opo. Ang digmaang ito ay lumipat sa kabisera. Para sa libu-libong kawal at kanilang pamilya, hindi ako aatras. Ang korupsyon ay dapat linisin. Ang digmaang ito nagsimula sa hangganan hanggang sa kabisera. Ngunit para sa libu-libong kawal at kanilang pamilya, hindi ako aatras. Ang bulutong ng katiwalian ay dapat burahin ng tuluyan. Don Lorenzo, patay na si Benji. Ngunit, bago siya mamatay, baka nasabi niya ang Lorenzo. Nakuha na ni Andres ang gintong plaka at patagong nag-iimbestiga. Si Andres ay simpleng sundalo na akala mo'y kayang giba ang matibay na puno sa katatawanan. Gusto niyang imbestigahan ang benepisyo? Sa benepisyo mismo, natin siya bigyan ng regalo. Go! Ang ating inihanda na mga libro ipamahagi. Asahan nating makita ng ilang tagasuri ang mga ito. Alalahanin, gawing tila si Andres ay nagmamadaling siraan ako. Pero siya ang mahuhuli. Opo. Bukod pa, sa baybayin, may ilang matatanda na may alam. Kailangan ba? Wala nang galaw. Mas malaki ang gulo. Mas maraming hinala. Gusto ni Andres hanapin ang biktima? Hayaan siyang maghanap. Sa salita lang ng mga tao, gustong siraan ako? Ang mahalaga ay ang opinyon sa kabisera. Gawin na. Opo. General, ayon sa aming patagong pagkikipag-usap sa kagawaran ng sandatahan at serbisyo sibil, si Don Lorenzo ay maingat. Kaunti ang direktang ebidensya. Ngunit may hilig siya sa antigong gamit, lalo na ang lumang tinta. May ilang tindahan ng antigong gamit, malaki ang galoy ng pera. Posibleng ginagamit sa money laundering. Antigo, walang halaga perpektong paraan itago ang pera. May paraan ba para mas malalim? May hilig siya kolektahin antigong gamit, lalo na mga lumang tinta. May ilang tindahan ng antigong gamit, malaking halagang lumalabas. Posibleng ginagamit sa money laundering. Antikong gamit, walang tiyak na halaga. Perpektong paraan para itago ang malaking pera. May paraan ba para pasukin? Ang pinakamalaki ay Antique Gallery. Ang may-ari ay malayong kamag-anak ni Don Lorenzo. Pwedeng daan ito. Subalit mahigpit ang seguridad, mahirap lapitan. Di na kailangan. Pinabantayan ko si Ramon sa baybayin. Ang ilang negosyo na konektado sa kabisera, isa na rito ang Luntok Trading House. Sa harap, tela ang negosyo. Sa likod, may ugnayan ba sa Antique Gallery? Papatawa ko si Ramon para siyasatin ang Luntok Trading House at ipaimbestiga ang Antique Gallery sa supply at transaksyon nito. Dalawang paraan. Walang oras na mawala. Sumusuporta ang hari pero malaki ang pressure. Bago makabawi si Don Lorenzo, kailangan natin ng ebidensya. Opo. Ginong Jose, narinig ko dati dahil sa totoo mong ugali, sumalumat ka kay Don Lorenzo at na-marginalize? Matagal nang nangyari yan. Subalit ang tanong ng general, may narinig ako. Ang benepisyo ng sundalo ay pumupunta sa iba't ibang ahensya, maraming proseso. Mahusay si Don Lorenzo sa pagkalkula, sa pamamagitan ng pagbabawas, pagbabago ng halaga at iba pa. Unti-unti niyang pinagsama-sama at ginamit niya ang negosyo para itago ang ebidensya. Ang ebidensya tulad ng libro at liham, nasaan? Si Don Lorenzo ay mapagbintang. Ang mahahalagang bagay ay dala niya o itinatago sa pinakamalapit na tao. Maaaring may silid sa kanyang opisina, subalit mahigpit ang seguridad. Sa labas, madala siya sa tahimik na monasteryo. Mananatili ng kalahating araw, ang mga tauhan ay nasa labas. Nakakapagtaka. Tahimik na monasteryo?
Saka madalas siyang magdasal sa tahimik na monasteryo. Tagal ng kalahating araw, ang mga tauhan ay nasa labas, nakakapagtaka. Tahimik na monasteryo? Ginong Jose, umuwi ka muna, hanapin kita. Pagbalik ko... Opo. General, may mensahe si Ramon. Napatunayan na ang Luntok Trading House. May malaking perang hindi matrace. Siya ang Luntok Trading House, mga murang bilihin sa baybayin. Pinibenta sa kabisera bilang mga antigong gamit sa napakataas na presyo. Malaking kita. Mas mahalaga, may nakitang testigo. Ex-tagatala ng Luntok Trading. Pinagtabuyan dahil sa hindi pantay na hatiyan. Kaya handa siyang magpatotoo at ibinigay niya ang kopya ng itim na libro. May malalaking gastos dito. May markang bahay ni Lorenzo. Saan ang itim na libro? Pinapadala ni Ramon ang tagatala at kopya ng itim na libro sa kabisera. Darating sa 3 araw. Magaling, malaking tagumpay ito. Samantala, ipatawag mo ang pinakamagaling at pinakamatipid sa galaw. Surugin ang tahimik na monasteryo. Mag-ingat, huwag magbigay ng alarma. Opo. Don Lorenzo, may balita sa Antique Gallery. May nagtatanong ng lihim. Malalaking transaksyon ngayong taon, lalo na sa Luntok Trading House. Mabilis si Andres. Yung tagatala ng Luntok Trading, wala pa rin. Nahanap na ang kanyang bakas papuntang kabisera. Pinadala na ang mga tauhan. Harangan niyo siya, buhat man o patay, tsaka iparating sa palasyo. Kung may pagkakataon, sa harap ng maharlika, abuso ng kapangyarihan, pakikipagkaibigan sa opisyal, pinakikialaman ang pamahalaan, mapanganib ang kanyang intensyon. Opo. Tsaka ang tahimik na monasteryo? Normal pa rin doon. Wala nang puntahan. Si Andres, kung malaman niya, mas maganda. Walang pagbabago sa monasteryo. Huwag muna pumunta ngayon. Si Andres, kung matuklasan niya, mas maganda. Ginong Santos. May ambus! Protektahan ang testigo! Sino kayo? General, bakit po kayo narito? Hindi ako mapakali. Parang nasa krisis na sila at gusto silang patayin. Huwag tayong magtagal. Bumalik na sa lihim na lugar. General, itong aking tinatagong libro ng pananalapi. Pinapalinis ng Luntok Trading House ang pera ni Lorenzo. Karamihan ay nandito. Ginong Santos, bilang kinatawan ng lahat ng kawal, maraming salamat sa iyong katapangan. General, ayon sa talang ito, sa 4 na taon lamang, sa pamamagitan ng Luntok Trading House, ang pinagkukunan ng pondo ay umabot sa 2 milyong tael. May ilang transaksyon na nagturo sa mga tauhan ni Lorenzo, mayroon din na pinamahalaan ng kanyang binan. Balita mula sa tahimik na monasteryo. Walang kakaiba sa loob, ngunit may hiwalay na kwarto sa likod. Palaging pinupuntahan ng babae ni Lorenzo. Mahigpit ang bantay ng lapitan ng tauhan. Parang may nakatagong trap, hindi na pumasok. Ang mga simbolong ito, parang kaukulang numero ng bagay. Antigo. Ang pinakamahalaga kay Lorenzo ay malamang na nakatago sa Antique Gallery o sa kwarto ng monasteryo. Mahigpit ang bantay, may lihim dito. Sa talaang ito, masasampahan siya, ngunit para patunayan ang malaking katiwalian at buong network nito, kailangan ng orihinal na tala o lihim na sulat. General, mahihirap silang salakayin. Ang gallery ay nasa palengke, ang monasteryo ay may mga monghe. Kung magulo, baka kami ang masampahan. Hindi pwedeng salakayin. Gamitin ang utak.
Dahil sa investigasyon, si Lorenzo ay alerto. Maaring ilipat o tingnan ang mga ebidensya. Maaring mangyari, lalo na kung malaman niya na naisave namin si Tatay Santos. Mateo, patamihan ang tauhan. Walang tigil bantayan ng bahay ni Lorenzo, antique gallery at tahimik na monasteryo. Lalo na si Lorenzo at kilos ng kanyang pinakamalapit na tauhan. Opo, naintindihan. Ramon, maganda ng elite squad. Handa sa utos. Maghintay tayo ng pagkakataon. Hayaan natin siyang dalhin tayo sa susi. Opo, naintindihan. Ramon, maganda ng elite squad. Handa sa utos. Kailangan natin maghintay. Hayaan siyang dalhin tayo sa susi. Opo, naiintindihan. Don Lorenzo. Feuda ambush. Si Santos ay iniligtas ni Andres. Posibleng nasa kanya na ang libro. Bukod pa, maraming lugar ang sinusundan ng hindi kilala. Andres Luntok, pinipilit mo akong ipahamak. Bagaman itinuturo ng libro ang Luntok Trading House, hindi pa rin ako direktang mapapahamak. Kung hahanapin nila ang buong kaso, hindi na pwede maghintay. Pumunta ka mismo sa basement ng gallery. Kukunin mo ang lahat ng liham sa cabinet C3 at E1. Ang mga libro, lahat ng yon. Ilagay sa espesyal na bakal na kahon na hindi nasusunog. Maagang bukas, sa pagdadala ng lumang gamit, sumama sa convoy. Umalis sa kabisera diretso sa pantalan. Sumakay ng barko. Paano ang tahimik na monasteryo? Ang monasteryo ang pinakamahalaga. Ngunit kung gagalaw tayo ngayon, lalong magdududa si Andres. Gawin mo ito. Unahin mo ang gallery. Sa monasteryo, hintayin ko ang pagkakataon. Sino kayo? Mag-hold up pa kayo? Utos ng hari. Anong laman ng sasakyan? Lumang libro ng tindahan. May ebidensya. Aresto. Diretso sa bahay ni Lorenzo. Matibay ang ebidensya! Aresto! Diretso sa bahay ni Lorenzo! Sumusunod sa utos ng hari, si Don Lorenzo ginamit ang kapangyarihan para pagsamantalahan. Pinagsamantalahan ang benepisyo ng mandirigmang hangganan hanggang 4 na milyong tael. Marami ulila ang nawalan ng kabuhayan at ang mga kaluluwa ay napahamak. May liham si Don Lorenzo at mga itim na libro kasama ang mga saksi para sa Maharlika. Maharlika! Walang kasalanan ako! Si Andres ang nagplano nito! Pinakikialaman niya ang politika at akusahan ako! Maharlika! Maharlika! May daandang tao sa labas. Karamihan ay pamilya ng sundalo. May sulat ng dugo. Humihiling na parusahan ng mga kurakot at bigyan ng hustisya ang mga bayani. Don Lorenzo, binigyan kita ng pagkakataon. Mga sundalo nagbuwis ng buhay sa digmaan. Ang lakas ng loob, habang mainit pa ang kanilang mga bangkay, sipsipin ang dugo ng kanilang pamilya. Walang lugar sa langit at sa batas
ang kasalanang ito. Don Lorenzo, binigyan kita ng pagkakataon. Mga kawal ng hangganan na matay para sa bayan dugo ay nagbaha sa digmaan. Ang lakas ng loob ninyo habang mainit pa ang kanilang mga katawan. Sipsipin ang dugo ng kanilang pamilya. Walang awa ang langit, walang awa ang batas. Kalihim ng pananalapi, nagkasala sa katiwalian. Malaki ang halaga ng ninakaw. Ang kaso ay napakagrabe. Simula ngayon, tanggalin sa lahat ng posisyon. Ilipat sa Korte Suprema at Tagasuri para magsama-samang pag-usapan. Parusahan ng husto. Imbestigahan ang mga kasabwat. Ang ninakaw na pera, kukunin lahat at ibabalik ng doble sa mga balo ng namatay na kawal. Sa harap ng lahat, parusahan siya. Para aliwin ang mga kaluluwa at ipatupad ang batas. Maharlika! Andres Luntok, natuklasan ang malaking kaso, malaking tulong sa bayan. Bigyan ng gantimpala. Hindi ko hinihingi ang gantimpala. Hinihiling ko lang na payagan na gamitin ang kasong ito para siyasatin ang sistema ng benepisyo at ayusin ang mga depekto. Magtayo ng independyenteng tagasuri at itaas ang benepisyo ng namatay na kawal. Magtayo ng monumento para aliwin ang mga kaluluwa at mapakain ang pamilya. Ang hiling ko at ng libu-libong kawal. Aprobado ang bagay na ito. Ikaw ang mangunguna, kasama ang kagawaran ng sandatahan, kagawaran ng pananalapi, kagawaran ng serbisyo sibil, magtulungan. Salama, Maharlika. Mga mandirigma, pwede na kayong magpahinga. Patuloy kong ipagtatanggol ang bayan. Ang mundo ay magiging mas makabuluhan.